Ina ni Ann Cortez, 3 araw nang naka-confide, ilang celebrities nag-alala. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ibinandera ng maraming celebrities ang kanilang pag-aalala sa ina ni Ann Cortez na si Carmencita Ojales. Ano kaya ang nangyari sa kanya dahil 3 araw na siyang naka-confine sa ospital? Sa Instagram ng ina ni Ann, makikita ang isang selfie na ipinapakitang nakasuot siya ng hospital gown at kapansin-pansin ang tube na nakakabit sa kanyang ilong. Ipinakita rin niya ang picture ng kanyang braso na may nakasaksak na suwero. Hindi idinitali ni Mami Carmencita kung ano ang lagay ng kanyang kalusugan. Pero ito ang naging caption niya sa post. How long be? 3 days already her in hospital. Folded hands emoji. Makikita sa IG post ang komento ng kanyang anak na si Ann at sinabing, "Get well soon mama." Nagpaabot din ng get well wishes ang ilang artista, kabilang na riyan sina Jong Hilario, Jog Shugeta, Derek Ramsey at marami pang iba. Nang tingnan naman namin ang previous post ni Mami Carmencita, nakita namin na nagkaroon siya ng asthma attack bago ma-ospital. Trigger asthma attack. Caption niya, kalakip ang video na ipinapakitang nagne-nebulizer siya. 4 days ago naman ang ibinandera niya ang isang group picture kasama ang 2 anak na sina Ann at Jasmine Cortez. 4 days ago naman ang ibinandera niya ang isang group photo kasama ang 2 anak na sina Ann Cortez at Jasmine Cortez na dumalo ng isang kasal sa Australia. Samantala, recently lang nang pagpiyasahan ng Marites ang chika, naghiwalay na ang mag-asawang Ann at Erwan Yusuf. Nagsimula ang chismis nang mapansin ng netizens na hindi nasuot ni Erwan ang kanyang wedding ring. Agad naman itong pinabulaanan ng mister ng TV hot actress at sinabing huwag basta-basta maniwala sa mga nababasa o napapanood sa social media, lalo na ang mga unverified information mula sa mga random accounts. At sa kabilang banda, handang i-jungle ni Ann Cortez ang 3 proyekto nang sabay-sabay sa Manila. Pagkatapos ng anunsyo ni Ann Cortez na maging full throttle sa kanyang paparating na serye na It's Okay to Not Be Okay, puno ang kanyang schedule ayon kay Cortez na nasa juggling na ang kanyang oras sa pag-host ng mga tungkulin para sa It's Showtime, paggawa ng pelikulang aksyon kasama si Eric Mati at ang Philippine adaptation ng K-drama. Kakayatin natin yan, mahal na mahal ko ang bawat palabas, kaya gagawa ako ng oras para sa bawat isa. Kaya yan, time management lang yan at hindi ko pa rin nakakalimutan ang pamilya ko, sabi pa niya. Nagsisimula na ang mga paghahanda sa katunayan. Dumaan si Cortez sa iba't pang sa ilang look test at pinag-uusapan niya ang mga eksena kasama ang mga direktor na si Makers Alviar. I did my local test last week, so talagang we're in the stage of preparing. Derek, me and I are discussing yung mga favorite scenes namin. Mag-start na rin yung immersion namin, Cortez said. Makakasama ni Cortez na Joshua Garcia at Carlo Aquino para sa It's Okay to Not Be Okay. At sa kabilang balita naman, Arjo Atayde, ilang local films winner sa Content Asia Awards sa Taiwan. Humakot ng parangal ang ilang Pinoy celebrities pati na rin ang ilang local projects sa Content Asia 2024 Awards. Ang awarding event ay naganap sa Taipei, Taiwan noong Huwebes, September 5. Isa sa big winner ay ang actor-politician na si Arjo Atayde na nakuha ang Best Male Lead in a TV program series dahil sa mahusay niyang pagganap bilang Anton de la Rosa sa Catalia Killer. Ang pelikula naman ni Catherine Bernardo at Dali De Leon na A Very Good Girl ang Best Asian Feature Film Telemovie Bronze Award. Natanggap ang pelikulang Firefly ang Silver Award sa Best Asian Feature Film Telemovie, habang ang All Out Sundays ay kinilalang Bronze Award for Best Variety Program. Naiuwi ng youth-oriented show ng ABS-CBN na Zoomers ang Gold Award para sa Best Asian Short Form Drama Series. Hindi naman magpapatalo ang isang episode mula sa GMA na Secret Slates at Jessica Soho Report on Human Trafficking na nagugi ng Best Current Affairs Program Made in Asia for Regional Asian or International Markets. Para sa kaalaman ng marami, 500 entries mula sa 13 Asian countries ang naglalaban-laban para sa 27 categories. Samantala, nagsilbing award presenters ang kapamilya stars na sina Kim Chiu at Kayla Estrada sa nasabing event. Kung maaalala last year, ang ABS-CBN ay may pinakamaraming awards na nakuha mula sa Pilipinas at ang award-winning event nito ay ginanap sa Bangkok, Thailand. Ilan lamang sa mga nanalo riyan ay ang singing game show na Everybody Sing ni Vice Ganda at ang pelikula ni Donnie Pangilinan at Bill Mariano na Inconvenient Love, pati na rin ang TV series na Dirty Linen at Flower of Evil. Kabilang banda,
Derek Ramsey na iinis na. Laging nadadawit sa third party, bakit ako pa rin? Marihing itinanggi ng aktor na si Derek Ramsey ang kumakalat na chikang may kabit siya o third party sa kabila ng pagdistansya niya sa showbiz industry. Wala na nga ako, ang dami pa ring intriga, grabe. Sabi ko nga, tigil-tigilan nyo na ako, bakit ako pa rin? Tahimik lamang ako, say pa na Derek sa recent interview niya with content creator at radio host na si Morley Alinio. Inamin din ng aktor na mas naiirita na siya sa tuwing dinadamay ang kanyang buhay may asawa. Dati nung nasa showbiz, di ko na lang pinapansin. Pero ngayon I'm stepping away, nakakainis na. Ako pa rin, wika pa niya. Dagdag pa niya, dapat sanay na tayo dyan. Pero hindi ko pa rin maiintindihan kung bakit kapag third party ako na naman. May asawa na nga ako. Ang dami-dami rin naman diyang mga couples. Ako na naman lagi, aniya pa. Nang tanongin naman si Derek kung masaya siya ngayon sa kanyang buhay. Ang sagot niya ng habi ni Elena Adarna, oo, sobra very na happy na yung buhay ko ngayon. Sobrang kompleto na. Yung families naming mag-asawa sobrang magkasundo. Naghahanap nga ako ng problema kasi my life now is really good. I'm at peace. There's no more stress basta pag wellness na. Kami ng baby girl or baby boy. Ready na ako, patuloy niya pa. Explika pa ng aktor. Yun na lang ang kulang sa buhay ko. But kahit wala, masaya ako sa buhay ko. Kasi may baby Ilyas na ako and I have the perfect wife. Sometimes perfect. Kasunod niyan ay binunyag ni Derek na marami na ang nag-aabang na magkaroon na sila ng baby ni Ellie. Kahit nga araw ng mami niya ay panay ang punta sa Manuwag Short sa Pangasinan para ipinalangin ito. Magugunita noong Hunyo lang na biglang naging usap-usapan sa social media ang celebrity couple na sina Derek at Eileen matapos ibinandera ng una sa Instagram ang ilang sweet pictures nila ng misis, pati na rin ang litrato nilang tatlo kasamang stepson na si Ilyas. Ang caption niya riyan, "Can't wait, Maria Elena Adarna, alam mo na Lu." Walang idinitalye ang mag-asawa, kaya naman ang netizens ay may kanya-kanyang comment na sa kung ano ang pinapahiwatig ng couple. Karamihan sa kanila, naniniwalang ipinagbubuntis na ni Ellen ang baby nila ni Derek. Pero base sa interview ng aktor, kay Morley ay wala pa silang ini-expect na baby ng kanyang misis. Hindi pa, wala pa, sambit ng batikang aktor. Derek Ramsey on John Lloyd Cruz, wala naman kaming problema. Malaki pa rin ang respeto ni Derek Ramsey kay John Lloyd Cruz pagdating sa pagpapalaki ng anak nitong si Ilyas. Masaya ngayon ang buhay mag-asawa nila Derek Ramsey at Eileen Adarna, kasama ang anak ng actress kay John Lloyd Cruz na si Ilyas. Katunayan, kitang-kita ang closeness ng dalawa na tila mag-ama talaga sila, lalo na sa mga post ng aktor sa social media.